Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So, ito mga kababayan, patapos na po ang Senate Session number 55 ngayong araw na ito, June 10, 2025. At ito po ay mailalagay sa libro ng kasaysayan. Ano po ba nangyari? So, sa tinagal-tagal ng kanilang mga pagtatalo, dyan po sa Senado, ay sila po ay nagbotohan sa isang resolusyon na kung saan ito pong articles of impeachment ay ibabalik po dyan po sa House of Representatives para po ayusin at sagutin yung mga katanungan ng impeachment court. At sa pangalawa ay sinasabi doon na mukhang mangyayari po ang impeachment sa 28th Congress na po. Kung itutuloy ng House of Representatives sa 28th Congress itong kanilang reklamo laban po kay Vice President Sara Duterte. So yung nakaschedule po bukas na pagpresenta ng articles of impeachment ay hindi na po yan matutuloy. So wala na po. So mag-aabang po tayo hanggang sa 28th Congress kung matutuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte. Ang bumoto po mga kababayan ay ito po, ang mga senator judges na bumotong yes para maibalik ang impeachment complaint against Sara Duterte dito po sa House of Representatives ay ito po. Ayan po, tingnan niyo yung aking mouse. Sino po sila? Jingoy Estrada, Tolentino, Cayetano, Villanueva, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, JB Ejercito, Lito Lapid, Bongo, Ramon Revilla, Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Mig Zubiri, Rafi Tulfo, Mark Villar, at Cynthia Villar. At ang bumoto po ng no o against sa pagbalik ng impeachment complaint o articles of impeachment dito sa House of Representatives ay si Hontiveros, Coco Pimentel Jr., Nancy Binay, Win Gatchalian, at si Senator Grace po. So ayan po yung nangyari. At mukhang nagtagumpay etong gustong humarang sa impeachment. Although sinabi naman ni Chis Escudero, mga kababayan, na hindi ito pag-dismiss o pagbasura sa reklamo dito kay BP Sara Duterte. So yan po ay parang nangyari na suspend lamang at malamang matuloy sa 28th Congress. Depende po sa 28th Congress kung gusto nilang ituloy ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kaya mga kababayan, eto po. Ito po ngayon ang nangyayari. Yan po sa harapan ng Senado. Ang sinisigaw nila, duwag ang mga senador. Ayan po. Duwag. Akbayan, stage an indignation protest after the Senate voted to return the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte to the House of Representatives. At ang sinisigaw ng mga nagpoprotesta, na galit, sumisigaw po sila, mga duwag na senador. So ayan po ang kinalabasan ng proseso kanina dyan po sa Senado. Nakakalungkot mga kababayan kasi ang nangyari dun sa fourth with ay sabi nga back and forth. Back and forth na lang ang nangyari, hindi na fourth with. Ibinalik na po sa House of Representatives yung articles of impeachment. Ayan po yung mga imahe kanina, sayang kasi kanina ay meron pa silang pasuot-suot ng robe na para sa akin ay parang baliwala. Nagsuot pa kayo ng robe, sumumpa pa kayo, tapos hindi rin pala matutuloy.
Ha? So ito ay mga kababayan, sabi nila suspension. Pero nakakatakot po kasi, mga kababayan, yung mga salitang ginamit. Sabi nga ni Coco Pimentel, nakakatakot yung mga terms, yung mga words. Kasi parang ang lumalabas ay parang idinismiss na rin etong impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. So meron pa silang pasuot-suot ng robe. Wala rin naman palang kwenta. At ito pa mga kababayan nangyari kanina. Ito pong si Robin Padilla at itong si Senator Joel Villanueva ay nagkainitan. At dito kitang-kita natin ang pagiging unprofessional, ang pagiging bastos netong ating number 1 senator na si Robin Padilla. Dito natin makikita ang pag-uugali, mga kababayan. Panoorin natin itong video. Tingnan ninyo kung paanong umasta itong ating senator. Senator, number 1 senator mga kababayan. Tingnan nyo kung paano umasta. Ayan po. Yabang eh. Bastos mga kababayan. Pagsasalitaan mo ng ano sabi niya, ano ka? Tambay? Ano ka? Barumbado na magsasalita ka ng gano'n sa kapwa mo, senator? Bastos ka talaga. Sabi nga ng iba, mga kababayan Ito. Yan Sabi niya kay Joel Villanueva, ano yung nangahamon ka ng away? Sabi nga nung iba, bobo kasi. Kaya idinadaan sa basag ulo. Walang alam. O kaya dinadaan na lang sa away. Ayan po. Yan po yung inyong binotong Robin Padilla. Dahil nga walang alam sa batas, dinadaan sa init ng ulo, dinadaan sa basag ulo. Ano yan? Anong klase yan? Napaka-unprofessional. Kahit pa kanina, nagkabate, payakap-yakap pa siya kay Joel Villanueva. Hindi pa rin. Pinakita mo pa rin yung kabastusan mo. Yung pagkagaspang mo. Kaya dapat talaga wala to sa Senado Saka isa pa, hindi naman tao pinaglilingkuran nito. Ang pinaglilingkuran nito, mga Duterte. At yung mga kaalyado nila. So yan po, ang nangyari kanina. At meron pa, yung ibang mga senators, mga kababayan, ay nakarobe. Pero itong si Robin Padilla, Cynthia Villar, Amy Marcos ay hindi po nag-robe. Sumumpa, pero hindi nag-robe. Dahil meron daw silang reservations. So yan po yung mga kababayan. Yan po yung yung traidor sa ating bayan. Buti si Cynthia Villar. Wala to talo na to Last term niya na dyan sa Senado, tumakbo nga congresswoman sa Las Piñas, Lats, talo. Ayaw na ng taong bayan sa kanya Amy Marcos, traidor din sa pamilya nila. Robin Padilla, so wala, samahan ng traidor. Mga talagang iba po ang kanilang pinaglilingkuran. So, ayan po mga kababayan. Tingnan nga natin kung tumuloy pa rin. Alam ko tapos na Number 2868 as follows. Senator Win Gatchalian as chairman. Iba na po yung pinag-uusapan nila. Yung mga ibang bills na po yan. So, nag-adjourn na po sila bilang impeachment court at balik po sila sa legislative function. So, yan. Yan po ang nangyari kanina. So, wala po talaga tayong aasahan dito sa mga to. Sabi nga nung nag-rally, mga duwag. Para ba takot sila kay Sara Duterte? Bakit ba? Bakit nyo ba pinagtatakpan si Sara Duterte? Sabi nga nila mga kababayan, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan.
So yan po yung nakita natin dyan sa nangyaring buong maghapon dyan po sa Senado. At kay Robin Padilla, dahil nga walang alam at ob-ob, dinaan na lang sa basag ulo, sa away. Pero mo, napaka-unprofessional, napaka-bastos. Itong Robin Padilla na to. Ayan, no? Kala niya siguro nasa nasa shooting. Kapal na mukha. Okay, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po. Yabang, oh.